Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay. Napag-usapan nga po natin na ang NCR at kalakip na lugar na-declare nga po na state of calamity. So ano-ano ang mga cities na na-declare? Kasama po dyan ang Caloocan, Pasay, Pateros, Muntinlupa, Mandaluyong, Quezon, Makati, Navotas, Taguig, Pasig, Manila, and San Juan. Plus, syempre, di pa sila nakikipag-coordinate sa gobyerno pero nalalapit ng i-declare na state of calamity ang Malabon, Marikina, Valenzuela, Las Piñas, and sa amin po sa Parañaque. So, nandun ba kayo, Kapitan? Yes. Actually, kanina na napapag-usapan po yun natin yan. Talagang state of calamity po ang halos NCR. Yes, karamihan. Karamihan Pati ng yung NCR. nasa paligid. Mga kalakip pa, malapit-lapit sa Batangas. Sa Batangas, lubog din. Batangas, Laguna, pati po yung Cavite. Affected Cavite. ng Cavite. Yes. Mga tao. So ano ho yung tinatawag nilang state of calamity? Alam niyo, the declaration of a state of calamity will allow local government units to access funds para ho ibigay sa mga cities na apektado. Pagka ho, Kapitan Dondon, na-declare ang, halimbawa, City of Mandaluyong na under state of calamity, magbibigay ang national government ng emergency funds para po magamit ninyo kung ano man serbisyo o kung ano man kailangang tulong ng inyong mamamayan. Yes. Actually, yung calamity fund, nandun na po yun, nakapasok na po yun sa city funds o budget at sa barangay budget. Nakapasok na po yan. Ginagamit yan. Meron po pwedeng yung gamitin out of yung 5%, at least, no? Yun yung pinaka-konti nyo na pwedeng ilagay, pero yung pwedeng mas mataas. Pero meron doon sa 5% na allocation, meron doon ilang percent, hindi ko alam masyado yung mismong exact na numero, pero yung prinsipyo ay yung sinasabi ko po sa inyo. Meron doon po na hindi nyo pwedeng gamitin basta-basta unless may kalamidad o dineklara na may state of calamity. Yan po, Kags Butch, ay minsan, although ayaw natin na magkaroon ng kalamidad, pero ikinasasaya ng mga tao dahil pwede na silang mag-loan, Correct. pwedeng sa SSS, marami na hong pasabi sa barangay na kailangan ko pong bigyan ng certification. Pero mula sa syudad naman, nagagamit ngayon yung pondo ng City Disaster Risk and Reduction Management Department at ng Office of the Mayor para makapagpababa ng mga proyekto o programa na kailangan. Like, yung immediate concern. Paano yung mga displaced families, yung pagpapakain nito. Yung hindi lang po kasi isang araw, pagkatapos yung mabaha, pwede na ho kayong bumalik eh. Usually ho, maglilinis pa yan, o kaya hindi pa ho nagre-recede yung baha. Ang kadalasan, ganun po nangyayari, lalo na doon sa mga low-lying areas po ng ating paligid dito sa NCR, saka sa Bulacan. Marami pong naapektuhan eh. So, yun po yung doon po kinukuha yung funds. Meron po, dina-downgrade o dina-download sa barangay. Meron din po, nasa syudad po yun, at yung syudad po ay inaatasan ng batas na talagang i-spread out po yung para sa calamity fund, para sa lahat ng kanyang nasasakupan. Pag hinaluan nyo ho, syempre ng negative na ay dito sa barangay namin, hindi ko kasi kakampi yung talagang magkakaroon ho, talagang ganun. Walang pinag-iba yan sa pag kayo ho yung nanunungkulan, Kags Butch, pag-iisipan pa rin kayo na masama kahit ginagawa nyo na action.
Likewise, ganun din naman ho tayo eh. Kapag hindi ka kampi ng barangay o mga barangay yung mayor o yung governor o yung kung sino man yung nanunungkulan sa kanila, usually, sasabihin hindi less kami rito. Pero maniwala ho kayo sa amin o sa akin. Tandaan nyo, kapag talagang nasa state of calamity, talagang walang forced to share ang mga syudad at ang barangay. Hindi ho kayo pwedeng mamili. Mahirap po tamaan ng lalo na kung barangay. Barangay lang ho tayo. Lalo na Kags Butch, kung halimbawa kapitbahay mo tinamaan, pero although kagalit mo sa politika, hindi mo bibigyan. Nako, hindi lang ho masama ho yun sa norm ng society, kundi masama rin yun sa mata ng Panginoon yun. Kaya kailangan i-share nyo ho yung kung ano man ang programa na meron po kayo na nanggaling sa Calamity Fund. Yan, Ayan. Kags Butch. Kaya maraming sa Kapitan. Buti nalinawan kami kasi kung aking naintindihan po, Kapitan, ang NTC, ang National Tax Allotment o ang budget ng barangay, meron na talagang calamity fund yan. Opo. Ginagalaw lang yan pag dineclare ng national government na under state of calamity ang inyong city. Yes. At ganoon din naman ang city, meron na rin matik sa kanila. At pagka-declare nga po, yan po ang binababa rin po sa barangay. Yung po yung sinasabi ni Cap na mga relief operations, evacuation, clearing operations, food, panggas para mga panghatid sundo sa bundo, kung ano man. Ayan po yun. At syempre, yun nga po alam nyo, ang Pilipino, whether or not nandyan yung politika o wala, pagka talagang may calamity, talagang nagkakatulungan talaga. Yes, yes. And Tama sometimes po yung mga magkapitbahay na magkaaway, dyan nagkakabati dahil Yes. alam nyo, kayo na naman ang Nasusubukan. tutulungan. Susubukan. Hindi naman kagad makakarating si Tanod dyan, tsaka si Kagawa doon, anumang disaster reduction team na inatasan ni Kapitan. Si Kapitan, ihintayin nyo, hindi. Kapitbahay nyo talaga. Alam mo, natutuwa ako, Kap, malihis lang ng konti. Yung mga preppers, yung mga nagpe-prepare sa kanilang bahay na meron na silang food supply, meron silang flashlights, meron silang mga baterya, meron silang mga tali na mga mahaba, na in case na may mangyari, damay, pati kapitbahay. Damay, tinutulungan nila. Kaya I think, hindi rin dapat tayo mga Pilipino nag-aabang ng relief efforts or relief goods from the national to the local to the barangay. Pero dapat tayo prepared Yes. Kasi ang country natin, nandun tayo sa ring of fire. So, nandyan yung lindol. Ito, bagyo. Mamaya, lindol. Mamaya, kung ano-ano ng sakuna. Kaya maganda talaga pag prepared mismo ang tao. Speaking of preparation, ito na. Kasi nga, pag may state of calamity, ano ibig sabihin yon? Diba na medyo na salanta ang bahay nyo, nagkulang na yung mga kung ano man, nasira ang gamit, pwede kayong mag-loan. Yes. Ang mga tao, pwede na mag-loan sa gobyerno ng calamity loan. Opo. Usually, ang alam ko lang po huwag niyo po akong i-quote, pero alam ko 1 month yan. Pagkaho kayo nagtatrabaho sa SSS, pagkaho kayo nagtatrabaho at kayo nagko-contribute sa SSS, private muna pinag-uusapan natin, 1 month loan po yan, 2 years to pay. Pero dyan ho papasok ang mga barangay. Dahil, Kap, nagbibigay naman kayo ng barangay clearance, ukol Yes. po dyan. Yeah. Actually, yun nga, kanina sinabi ko, tama yung sinabi ni Kags Butch, pwede na hong mag-loan sa mga apat kahit sa credit cards. Tatawagan na ho kayo ng mga bangko, malamang. Pero, ano po yun? Kailangan ng certification. So, tayong mga barangay, linawin ko lang ho, wag kasi ito ho ang problema minsan ho gagamit yung certification sa politika. Pag calamity, wag naman ho sanang kasi tayong lahat tinamaan Hindi lang ho si kapitbahay o si constituent, pati naman din si barangay tinamaan. Pati meron nga isang barangay captain sa Mandaluyong, actually, inuna muna niya ho yung kanyang constituents, pero yung bahay niya hanggang lubog na lubog. Nandun ho siya sa may highly affected na lugar. Yung bahay niya katabi ho ng ilog.
tinamaan talaga, lubog na lubog. At shout out ho dun sa mga kapitan na ganyan din ho ang dinanas. Pati ho dun sa mga ibang probinsya at ibang lugar sa Metro Manila. Shout out sa inyo kasi talagang doon nakikita yung inyong pagiging public servant at yung choice nyo to be a public servant. Sama na ho natin doon yung pagbibigay ng certification. We certify regardless kung botante o hindi, Kags Butch. Yes. Yung pagbibigay na sila ay resident ng inyong barangay at the same time affected din sila ng calamity, which is totoo naman. Kahit hindi ho nabaha yung bahay nila, hindi ho nabaha yung barangay, pero tinamaan pa rin ng bagyo, Kags Butch. So, affected po lahat ng Kahit tao. walang nasira. Kahit walang nasira. Basta dineclare na yung city ninyo state of calamity. Yes. Hindi ho katwiran niya. Wala naman nasira dito sa kapitbahay ko Kalaban ko ito. Hindi ko bibigyan ng certificate. No. Hindi ho nakapasok yan. Hindi yan. Meron din mga tawag dito? Yung mga naantala ang kanilang service o kanilang ginagawa sa pansarili. So, bigay natin po yun. Hanyo sila magkaroon ng pagkakataong mag-loan kung gusto nila sa mga SSS o kung saan man. Yun po, Kags Butch. Yes, SSS, Pag-ibig. At saka I'm sure, yung mga public servants naman, yung mga local government officials natin, bababa naman siguro yan at magkakaroon siguro ng mga iba pa mga financial assistance. Yes. Pero pa yung mga ayuda, usually gano'n naman after a few weeks, hindi naman kayo pababayaan hanggang sa makabangon ulit kayo. Pangalawa, yung sinasabi ni Kap na yung sa barangay clearance. Kasi may nagtatanong dito, Kap, hindi daw siya botante. Kung meron daw batas na merong requirement ang barangay clearance, the only requirement is residente kayo ng barangay nyo. Yun lang. Di ba, Kap? Kung hindi po tayo nagkakamali. Kasi hindi ka na kailangan botante ka. Hindi na wala namang pagbobotohan, hindi man to election Meron lang kayong kailangan at yun nga po yung sinasabi ko sa aming admin officer. Hindi nyo kailangan pahirapan ng mga tao, especially kung umuutang yan or kinakailangan yan para sa trabaho or naghahanap ng trabaho. Kasi papilang po yan, requirement po nila yan. Hindi ho natin kinakailangan ipitin ang mga tao dahil hindi sila botante, hindi sila, kung ano man political reason yan. Sapagkat yan po ay kinakailangan nila sa kanilang pangkabuhayan. Yan ho ang tatandaan natin yan. Papel ho yan na kailangan nila, requirement po nila yan. Tama po, Kags Butch. At dagdag ko na lang po, always, titignan nyo rin yung the other side of the coin. Kung paano kung kayo naman ang nangangailangan? Di po ba? Although may power tayo na mag-release ng isang certificate, pero kung kunyari kayo may kailangan, ano naman ho mafe-feel nyo kapag hindi ibinigay ito? Di po ba? So, bigay na lang ho natin. At ito naman ho yung tamang gawin Huwag na ho nating haluan ng politics. Lalo na sa panahon ng kalamidad. Huwag na ho nating haluan to ng pamumulitika. Yun po, Ako, mamumulitika muna ako, ha? Ito, nakikita nyo na. Hindi ko sinasabi at wala ako sinasabing kung anumang lugar to. Pero makikita ninyo kung preparado ang inyong barangay o ang inyong city. Ngayon, kung yung eleksyon, baliwala lang sa inyo yan at kung sino-sino nang binoto nyo dahil, ito nagiging resulta. Pero alam naman natin, maganda yung ehemplo na yung barangay na Mayan sa Mandaluyong, wala ho talagang sakuna nangyari. Although, marami sa mga katabi ninyo ang naapektuhan talaga. Sina Kap doon talagang prepared. Anyway, marami pa tayong pag-uusapan, Kap. Especially yung mga effects. Pagka halimbawa, dineclare kayo na state of calamity, ano ba epekto nito sa mga prices ng mga goods, ng mga commodities? Diba? At saka effect nito sa inyong paglo-loan at sa inyong pangkabuhayan. Babalik po kami. Nahihirapan po talaga ako mag-extra and intro. Wala ko si SK May tsaka si Kagawad Marie. Nami-miss natin sila. Yes, paula ka na po. Pero sa next segment, nandito po kami ni Kapitan Dondon kahit kami dalawa lang. Dito lahat yan sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay